Naku, totoo ba yun? At bakit nga ba? Ako, nagtataka rin. Ang tinutukoy ko po ay itong si Congressman Rodante Marcoleta. Sagip Party List, di ba? Ang ganda ng title yung kanyang party list, Sagip Party List. Yung una, sinagip niya ang mamamayan tungkol sa iso ng prangkisa ng ABS-CBN. Talagang lumutang ang kanyang galing at tapang doon. Pero after noon, nagbago na. At ngayon, marami nagtatanong sa akin kasi alam nila, nakakausap ko rin si Marcoleta over the phone, pero personal, hindi ko pa nakikita ng personal yan. Hindi ko, halos marami naman politiko, hindi ko nakikita ng personal. Karamihan tawag lang o text lang, ganun mga ganun. Pero ito si Marcoleta, hindi ko nakikita ng personal ito. Pero ganito, kasi marami nagtatanong, Sir Mike, ano masasabi mo diyan kay Marcoleta? Bakit nagkaganyan? Sabi ko, anong nagkaganyan? So, ang ibig sabihin nun, dati kasi talagang malakas sila sa tao dahil lumabas yung kanyang galing doon nga sa iso ng ABS-CBN. Pero ngayon, lutang na lutang din ang kanyang prinsipyo at kanyang paniniwala na maka-Duterte siya. So, di ko alam. Ang sabi nga sa akin, paano ba nanalo yan? Ba, sandali, mag-eleksyon pa naman. Ito yung issue dahil kung yung mga gunita, tumakbo yung senador noong 2022 sa ilalim ng Uniteam. Suportado siya ng Duterte at Marcos, loyalist, at Duterte followers, di ba? Pero nag-withdraw siya dahil naramdaman niya hindi siya mananalo. Malakas na malakas ang Uniteam noon. Nag-withdraw, so hindi natuloy. Ngayon, 2025, tatakbo siyang senador. Bay, sabi ko, karapatan naman niya yun. Kaya lang, kung noong malakas ang Uniteam, hindi ka, sa pakiramdam mo, hindi ka mananalo, kaya ka nag-withdraw. Ngayon pa kaya? Na ngayon ay maka-Duterte na lang? At galit pa kay Marcos or anti-Marcos pa ang dating? So, kung noong 2022 nag-withdraw kahit na merong suporta ang Marcos loyalists, Marcos supporters, at iba pa yung mga followers ng mga Duterte, hindi siya natuloy. Ngayon, nawala na yung Marcos loyalists, Marcos supporters, ang naiwan na lang ay mga Duterte. Paano mananalo? So, tanong ko lang ito. Yung nga ang akin ding ipinagtataka. Again, walang masamang, walang personalan. Nakaka-interview ko yan sa Radio TV noong araw. At bumilib din ako sa kanyang tapang at talino bilang abogado. Pero ngayon, yung tapang niya, naging maka-Duterte na lang. Kaya, hindi mo maiwasan magtanong at magalit yung mga Marcos supporters, loyalists, na bakit nagkaganyan si Marcoleta? Bakit puro Duterte na lang yan? Kaya nawalan din na nakakampi sa Kongreso, isipin mo ang ginawa sa kanya. Tinanggal ang lahat ng komite kung saan siya member ng komite sa Kongreso, maraming komite hearing doon na hindi pala siya member. Tapos yung pagiging member ng makapangyarihang commission on appointment, tinanggal din siya. Alam niyo yung position po sa Kongreso, chairman, vice chairman, member ng komite, kung ano-ano dyan, yan po ay exclusive na trabaho ng liderato ng Kongreso, kung ilalagay ka o hindi. Walang kinalaman ng taong bayan dyan. Ngayon, kung ikaw ay tatanggalin, sila din ang may kinalaman. So, nagulat si Marcoleta dahil tinanggal siya. Kasi nga, ang dating niya, oposisyon. Dapat ka naman sasali doon sa majority. Ang problema kay Marcoleta, Congressman Marcoleta, hindi naman siya member ng lehitimong oposisyon na pinangunahan ni Libanan. Mayroong legitimate na minority leader group hindi siya member doon. Ayan, tingin ng mga liderato ng Kongreso, parang siyang oposisyon. So, hindi ngayon malaman kung saan siya. Independent ba siya o oposisyon? Definitely, hindi na siya member ng majority kasi tinanggal na nga sa kanyang pagiging vice chairman at mga member ng komite. At higit sa lahat ang kanyang mga ginagawa sa hearing sa mga nakaraan ay talagang pro Duterte ang dating. So, ayan po. Yun ang dahilan kung bakit nakaganon siya. So, ang tanong ng mga mamamayan, Sir Mike, anong nangyari? Bakit nakaganon? So, wala tayong magagawa. Style po niya yun Yun ang kanyang paniniwala Sayang daw. Sayang nga. Pero, anyway, bahala na po kayo mga butanteng Pilipino. Kung kayo isusuporta pa kay Marcoleta, nasa inyo yun. Pero kung ayaw na ninyo, wala rin tayong magagawa. Nasa inyo po yan. Pero ako rin, dahil siya ay tinuring ko na rin kakilala, kahit di ko nakikita ng personal, yung kanyang tapang at galing nawala. Lumabas ngayon, puro Duterte lang.
Sayang, member siya ng unit team na wala rin. Kung anong dahilan kung bakit siya nag-Duterte, kung ano man, nasa kanya na yan. Siya na magpaliwanag niyan. Pero ako, kung qualification, meron siya nun. Ang problema, yung prinsipyo mukhang nag-iba. Yung qualification bilang mambabatas, bilang abogado, pasok sana yan eh. Pero doon sa prinsipyo, kasi mahalaga yung prinsipyo, saan ka ba? Sa mga isyong pambayan. Yan ang tanong dyan eh. Ikaw ba ay para sa gusto ng mga Pilipino o para sa gusto ng kabilang grupo? So, yun po yung, yan ang prinsipyo na kung ano ang kanyang ginagawa ngayon, ay siya nakakaalam nun at wala tayong magagawa ron. So, kayong mga butante, inuulit ko, bahala na kayo kung tutulungan nyo o hindi. Diba? Kasi nga ako mismo, nagulat din, nag-oobserba rin, talagang malaki po ang pagkaiba ni Marcoleta ngayon compare nung siya ay sa ilalim ng Duterte administration. Talagang kasama siya at nangunguna siya doon sa pagtatanggal ng o hindi pagre-renew ng praktisa ng ABS-CBN. Kaya nasara ang ABS-CBN noon until now. Isa siya doon. Ay doon humanga ang marami ng may tapang, talino at galing. Pero yung pala hanggang Duterte administration lang. Pagpasok ng Marcos administration, nagbago siyang bigla. Dahil pala siya ay Duterte lang. Iyon ang problema. Pero buhay niya yan, wala tayong magagawa doon. Kayo ng mga butante, nauulit ko. Mga party list, mga OFW, mga Pilipino sa abroad, kasama kayong boboto sa mga kandidatong senador. Pumili tayo. Kaya nga ako, gusto ko nga, dahil nandyan na ho yung impeachment, ituloy-tuloy na yan. Para alam na natin ang ating gagawin sa eleksyon kung sino ang dapat o hindi na ilagay nating senador. Okay? Yung mga congressman tumatakbo, ano ang prinsipyo nila dito sa impeachment? Pwede natin silang husgahan pagdating ng eleksyon. Yung 7 ng mga senador na re-electionist, pwede nating desisyonan sa eleksyon sa Mayo kung ano ang kanilang posisyon dito sa impeachment. Kaya dapat ituloy talaga ito. Hindi lang political, technical at kinabukasan ng ating mga batas at mga institusyon ang nakataya rito. Di ba? Yun po yun. So, pakishare po ninyo ito. Ako rin mismo. Personally, ako po yung nanghihinayang kay Marcoleta. Pero buhay niya yon, diskarte niya yon, wala tayong magagawa. Ang mga butante na bahala, inuulit ko sa inyo, sa eleksyon. Kung noon ay nag-withdraw dahil mahina daw siya, ewan ko, lumakas ba siya dahil Duterte siya? May panalo ba siya dahil Duterte siya? May panalo ba siya dahil iniwan ang mga Marcos? May panalo ba siya dahil parang kalaban ng mga Marcos? Ayan po yung mga tanong. Kayo makakasagot niyan during election day sa Mayo ng 2025. Yun po yun eh. Ha? Magaling si Marcoleta. May tapang si Marcoleta. Pero yung pagbabago ng kanyang linya at mga direksyon, doon nagkaroon ng pagdududa ang iba. Doon din nagkaroon ng pagkakataong humanga yung iba. So alam na ninyo kung sinong humahanga sa kanya at alam din nyo yung nadismaya or nang hinayang sa kanya ng mga sektor. Maalaala na ninyo yun. Naisip nyo kung sino-sino yan. Di ba? Please like, share ng ating video.